5 sa mga kontraktor na nakakuha ng malaking halaga ng flood control projects, abay wala raw ho palang sapat na kapital ayon ho yan sa isang senador. Anong kontratista ba yan, Brigada Ann Cortez? I-brigada mo! Isiniwalat ni Senator Win Gatchalian sa naging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na base sa mga datos na kanilang nakalap, 5 sa 15 contractors na pinangalanan nga ng Pangulo ang walang sapat na kapital para tumayo bilang kontraktor ng gobyerno. QM Builders, ang kanyang contract is 7.3 billion. Pero ang kanyang capitalization is 1.2 million. Paano ho nangyari na nakakuha siya ng kontrata, 7.3 billion? Assuming divided natin per year yan, 1.5 billion a year. Ang kanyang capitalization is 1.2 million. In number 7 po, yung Centerway, ang kanyang capitalization is 45 million. Ang kanyang kontrata is 5.1 billion. Yung 999, ang kanyang capitalization 90 million, ang kanyang kontrata is 3.9. Yung Wawo, kanina pinapag-usapan natin, Wawo Builders, capitalization 50 billion, kontrata niya is 4.2 billion. Yung MG sa Median, capitalization 250,000. Ang project niya 5 billion. Although si MG sa Median, meron din ho siyang sole proprietorship na 1.3 billion. Dalawa yung kanyang kumpanya. Kasunod nga nito, kinwestiyon ng senador kung paano nakuha ng QM Builder ang malalaking flood control projects kung wala naman itong sapat na kapital. Kahit i-minus nyo pa ho yung current liabilities niya, hindi ho siya talaga aabot ng 7 billion. Ito official statement ho ito, nakuha ho namin sa SEC. Punto ko ho, meron ho talagang mga tao na linalaro po yung pre-qualification stage. Samantala sa kabilangan ng mga ipinakitang impormasyon ni Gatchalian na nanggaling mismo sa Securities and Exchange Commission na ang kanyang mga datos ay ginit naman ng owner at proprietor ng QM Builder na si Alan Quirante na wala itong katotohanan dahil nasa 40 billion pesos umano ang kanilang net financial contracting capacity. Ngunit hindi naman dito nagtatapos ang pagdaan ni Quirante sa mga katanungan dahil nagkisa pa nga siya sa kanyang pagharap kay Blue Ribbon Committee Chairperson Senador Dante Marcoleta. Sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa ng project. Paano ka naging quadruple A? Ano ko lang, Mr. Che, yung sinasabi kong 1992 is highway pa yon. Yung nakita niyo yung highway. Hindi natin pinag-uusapan yung hardware mo. Ang pinag-uusapan natin flood control projects. Tinatanong ka kanina, sabi mo hindi ka pa nagkapag-umpisa ng flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa 15? Gumawa ka na ng flood control project. Gumawa na tayo ng flood control project. O ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa 15. Tama, Mr. Huwag Che. mong mamaliitin ito. Bagatas dito, artihin mo kami, sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa ka isang hardware. May problema dito eh. Ano lang yan, history lang yung sinasabi ko, Mr. Che. Ano na yung totoo? Yung totoo, may lisensya na tayo na quadruple A ngayon. O ngayon nga, ngayon meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Che. O, ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Bago matapos ang pagtatanong sa kanya ay hiniling naman ni Marcoleta at maging Gatchalian na ipasa niya agad ang kanilang financial statement sa kanilang kumpanya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Power Cell Salabat, ginhawa ng bawat nangangarap.